Alam niyo po ba na ang mga anay ay kasama sa mga most successful groups of insects on Earth colonizing most land masses? Nabasa ko lang po yun. Siyempre, bukod po yung Antarctica. At ang mga anay ay ginagamit ng ibang human culture para sa kanilang traditional na medisina. May mga gamit pala itong anay na to, mga kababayan. Pero ang dapat tularan sa mga anay ay yung kanilang pagiging organisado. Meron silang hari, meron silang reyna, meron silang sundalo. At ang mga yan ay nagkakaisa. At sila po ay merong isang layunin. Alam niyo po kung ano yon? Ang pabagsakin ang bahay mo. At yan, kahit natutulog ka, sila'y ngumangata. Pero ganun pa man po, sila ay kabilang sa bumabalanse ng ating nature. Kaya may pakinabang din. Ito mga kababayan ay potential kahit na maliit pa. Nakikita niyo po ba yung sayaw ng puno? Mga kababayan, hindi po ito luya. Bonsai materials po ito. Hindi rin ito kamuting kahoy, mga kababayan. O kamuting baging. Ganito talagang itsura ng mga bonsai material. Ano po? Pagkaunang hunting. Parang panggatong, parang walang kwenta. O sige, kunin natin yung isa pa. Stay tuned po kayo dyan. Itigil ko po muna saglit, mga kababayan, yung aking paghukay. Gusto ko lang ipakita dun sa mga bago sa channel ko, kung nakakapanood kayo nito at baguhan kayo sa pagbobonsai. Ganito yung mga sinasabi kong mga itsura ng mga bonsai na material na dapat yung kinukuha. Yan, nakikita nyo po. Yan ang ugat. Pagkatapos yan ang base. Eto. Nakikita nyo yung base. Tapos ito yung pinagputulan. Mas ano na dito, mas maganda na to, mga kababayan, na sa mga nagbobonsai, mas pinaka anong tawag dito? Mabilis na po ito kaysa dun sa hahanap tayo ng puputulin pa natin dito. Ang mga hanapin nyo yung mga tuod na kahoy. Yung mga usually mga pinuputol na ng mga tao. Kasi nagiging matured doon ang mga yung bark nito, yung bark ng bonsai, ng kahoy, at syempre nagkakaroon ng deadwood effect na nagko-collaborate. Tama ba, mga kababayan, yung collaborate? Yung nakakatulong dun sa pagiging matanda ng puno. Kahit na bata pa. Ano yun? Ibig sabihin, kahit na maliit, mga kababayan, kahit hindi mga kasing laki ng katawan, kahit na mga gakamaulang ang natin, ang hinuhukay, maganda pa rin,
At kung tatagal tong puno na to at mapapaliit natin ng dahon katulad ng mga mulberry at saka ng mga hibiscus Taiwan, ay maganda ito mga kababayan, kasi marami po nito, hindi tayo nito pa mauubusan, saka mabilis dumami, mabilis itong mabuhay. O ano, ituloy ko na ang paghukay mga kababayan. Mga kababayan, pagka talagang nandito tayo sa maraming puno na, mahirap tayong maghukay. Kahit putol na yan, meron ditong main root. Kanina ko pa hinahanap, ito yun, no? Ito, dito ginagamit yung pait yan, ito mga kababayan, ito, yan. So pag natanggal natin yan, sigurado makakuha na natin tong ano na to, materialis na to. Nakuha na natin. Eto na mga kababayan, yung nakuha natin na mga bonsai materials. Ano po, na itatanim natin. Pero syempre, bago tayo magtapos ngayon, meron akong isi-share sa inyo. may kikwento ko sa inyo mga kababayan. At sira ulo yung aso mga kababayan, maingay sinasabayan tayo. Siyempre meron tayong pampagood vibes. Kikwento ko sa inyo, yung kaibigan ko, kinuwento niya sa akin nung isang araw na ang hirap na daw palang tumulong sa panahon ngayon mga kababayan. Kasi ikaw na ang tutulong, napapasama ka pa. Sabi ko, bakit ba? Bakit ka, ano bang pinagpuputok ng butsi mo? Palibasa daw, nung lumuwas daw siya nung isang araw, meron daw siyang tatawid siya dun sa sa may Espanya, merong overpass doon. Tatawid siya. Ngayon, meron dong matanda, lola na. Na inabutan niya dun sa may kalagitnaan nung hagdanan. Napansin niya na parang hinihingal at nahihirapan. So, siyempre nag-volunteer na siya. Alam naman niyo tayo mga kababayan, di ba? Tayo matulungin tayo mga kababayan, di ba? Pagka mga ganon na mga elderly, no? So, eto nangyari. Sabi ko, ano nangyari nung tinulungan mo? Di tinulungan ko niya siyang bumaba. Di ginabayan ko niya. Paisa-isa pa nga kami ng hakbang. Napakainit. Ang init-init pa naman nun. Dahil halos katanghali ang tapat. Ngayon, di sabi ko, ano nangyari? Aba, akalain mo ba naman, nung nasa baba na kami, nung overpass, galit na galit sa akin. Sabi ko sa kaibigan ko, bakit nga ba galit na galit sa yung lola? Ang sagot ng kaibigan ko, mga kababayan, sabi daw ng lola, bakit mo ako ibinaba? Paakyat ako. Uulit na naman ako. Yung pala lola mga kababayan na ipakit ng overpass at hindi pa baba. Tinulungan niyang bumaba. Ay naku mga kababayan. No, sige, kung nakarating ka hanggang sa parte na ito ng video, nako, napakatindi mo. Maraming salamat po sapagkat napagtiyagaan mo ang video nating ito. At katulad po ng lagi kong sinasabi, sa lahat po ng makakapanood nito at manunood nito, makakarating sa parte na ito ng video, sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Woo! Ano ba talagang nangyari at bakit nung naibaba mo na yung lola, natulungan mo na, galit na galit pa sa'yo? Aba, sabi niya, nung ibinaba ko na si lola, galit na galit sa akin dahil lang sabi niya sa akin, bakit mo anya ako ibinaba? Paakyat ako.
Natawa ba kayo mga kababayan? Woo!